Sir, kwento ka naman ng karanasan mo sa academics. So, ang tinutukoy niya dito yung academics sa Philippine National Police Academy. Sa mga di nakakalam, ang academy ay meron ding mga subjects para siyang college. Merong mga minor subjects and major subjects. Marami akong pwedeng ikwento sa inyo pero umpisa na lang natin siguro sa pinakamahirap na subject para sa akin or subjects, pinakamadali, ano yung mga klase ng subjects at marami pang iba. Para sa akin, ang pinakamahirap ay law subjects. Example ng mga law subjects sa academy, criminal law, evidence, criminal procedure. Mahirap ito dahil syempre, kailangan mong ma-memorize or ma-familiarize yung mga batas sa Pilipinas. Example, yung mga elements ng crime, yung mga special law, warrantless arrest, warrantless search, yung mga jurisprudence, at marami pang iba. At syempre, kasama na din yung standard ng professor. Syempre, mga abogado yan, matatalino yan. Then, graduate sa mga kilalang schools. Pero syempre, luckily, hindi ako bumagsak sa mga subject na yan. Actually, hindi ako bumagsak sa lahat ng subjects ko sa academy. Yung pinakamadaling subject naman na na-take ko para sa akin ay yung swimming dahil marunong na talaga ako before ako pumasok sa academy na lumangoy. Kumbaga, naging compliance na lang sa akin yung subject na swimming. Pero syempre, may mga tinuro din doon na mga techniques na hindi ko pa alam dati. Pagdating naman sa subjects, kung gusto nyo makita yung pinakadetalyadong subject sa academy, scroll down nyo lang tong mga post ko, makikita nyo doon yung transcript of record ko. For example na lang, ang mga nakalagay doon, merong yung mga basic English, mathematics, merong algebra, statistics, meron ding mga foreign language. Kapag nasa higher year ka na, merong thesis. Para sa akin, kayang-kaya nyo naman yung mga subject sa academy. Lalong-lalo na sa mga nakapag-college na. Kailangan nyo lang ng time management kasi yung time natin dyan ay imbis na purely academic siya, meron pa siyang iba't ibang kinukuha tulad ng tactics, then may mga dorm inspection, parades, at iba pang mga compliance. Sa mga nakikinig dito na papasok na sa academy at nasa finalist na or candidate for finalist, focus lang kayo sa kung anong binibigay sa inyo. For example, pag pinag-aaral kayo, mag-aaral kayo, wala na kung ano pang ibang iisipin kasi ang pinakakalaban ng mga kadete dyan ay yung pagma-mindset. Masyadong nakafocus sa future. Imbis na gamitin nila yung time nila sa present. Kumbaga, in short, parang nag-overthink. Imbis na gawin niya yung bagay na dapat niyang gawin sa time na to, masyado siya nag-overthink sa mga future na bagay na hindi pa naman dumadating sa kanya. So yun lang. Sana na-appreciate mo yung kwento ko sa inyo about sa academics. Kung may katanungan kayo ulit sa akin, comment nyo lang. Follow for more.